Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Dalumpinis Emilien ang magpapakitang turo sa araw na ito tungkol sa pagbabasa at pakikinig. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin? Binibining Kadayuna, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat, Binibining Kadayuna. Ngayon, manatiling nakatayo dahil magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Hindi naman bago sa ating lahat ang kantang Dinhi malipayon, dito malipayon, kitang tanan malipayon. At kung alam ninyo ang kanta na yan, ay maaari nyo akong sabayan. 1, 2, 3. Dinhi malipayon, dito malipayon, kitang tanan malipayon. Dinhi malipayon, dito malipayon, kitang tanan malipayon. Sayaw, sayaw, juday, kamuting kaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyok kamay. Sayaw, sayaw, juday, kamuting kaway-kaway, hawak ikiay-kiay, tuyok kamay. Okay, maraming salamat sa inyong maikling kooperasyon. At ngayon ay bago kayo magsiupo, ay maaari nyo bang pakiayos ang hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura na inyong nakikita at pakitapon sa ating tamang lalagyan. Para sa ating pagtatala ng liban, Binibining Sekretarya, meron bang lumiban sa araw na ito? Wala po, ma'am. Mabuti kung wala, dahil ito ay nangangahulugan na lahat kayo ay handang matuto at lahat kayo ay handang magkaroon ng bagong kaalaman sa umagang ito. Bago tayo dumako sa ating paksang aaralin ngayong umaga, ay magkakaroon muna ako ng mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Una, bawal makipag-usap sa kaklase habang may nagsasalita sa harapan. Pangalawa, bawal gumamit ng inyong mga telepono sa oras ng ating klase. Pangatlo, mapagrespeto sa bawat isa, hindi lang dito sa loob ng classroom na ito, kundi din maging sa labas. Naiintindihan niyo lang ba ang mga alituntunin? Opo, ma'am. Mabuti kung ganon. Ngayon, ang paksang ating aaralin ay tungkol sa pakikinig at pagbabasa. Ang ating paksang pag-aaralan ay tungkol sa pakikinig at pagbabasa. Pero bago natin buksan o alamin kung ano nga ba ang pagbabasa at pagkikinig, ay meron akong mga layunin na inihanda na nais kong makamit sa loob ng klase. Ang unang layunin ay maaari mo bang basahin, Binibining Kadayuna? Natutunan ang dalawang makrong kasanayang pangwika, pakikinig at pagbasa. Pangalawang layunin, na ilalarawan ang makrong pangwika sa bawat estudyante. Pangatlong layunin, na isa sa buhay ang makrong kasanayan sa pang-araw-araw na gawin. Maraming salamat, Binibining Kadayuna. Ito ang aking mga layunin na nais kong makamit sa loob ng klase ngayong umaga. Sa ulit, ano nga ba ang paksang ating pag-aaralan ngayong umaga? Ang paksang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa pakikinig at pagbabasa. Tama! Ang paksang ating pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol sa pakikinig at pagbabasa. Ngayon ay ating isa-isahin kung ano nga ba ang pakikinig at pagbabasa. Maaari niyo bang basahin kung ano ang kahulugan ng pakikinig, Binibining Lopez? Maaari mo bang basahin kung ano ang kahulugan ng pakikinig? Pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Tama! Ang pakikinig ay isang paraan upang makatanggap tayo ng mensahe sa nagsasalita. Mayroon itong kombinasyon ng tatlong bagay. Ano nga ba ang tatlong bagay na kombinasyon ng pakikinig? Ito po ay ang tinatanggap na tunog, natatandaan, at nauunawaan. Magaling! Meron ka bang ideya kung ano ang tinatanggap ng tunog? Ito yung
Pag sinabi natin tinatanggap na tunog, ay ito yung pag nakikinig ka sa isang tao, ay may natatanggap ka na iba't ibang tunog, depende kung ano ang kanyang tono o ano ang kanyang mga sinasalita. Tama, magaling. Ang tatlong kombinasyon na ito ay nakakatulong sa atin upang mauunawaan, natatandaan ang bawat salita na ating napapakinggan. May tatlong layunin ang pakikinig. At ang unang layunin nito ay ang pakikinig upang maaliw. Pangalawang layunin ay pakikinig upang lumikom ng impormasyon o kaalaman. Pangatlo, pakikinig upang magsuri. Ang tatlong layunin na ito ay nakakatulong sa atin upang maging isang epektibo tayong tagapakinig. Kung may tatlong layunin ang pakikinig, syempre hindi rin magpapahuli ang kahalagahan ng pakikinig. Ang unang kahalagahan ng pakikinig ay, ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa tuwirang pagbabasa. Pangalawang kahalagahan nito, ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan. Pangatlong kahalagahan, maaari mo bang basahin ito binibining o binita kung ano ang pangatlong kahalagahan ng pakikinig? Ang pangatlong kahalagahan ng pakikinig ay sa pakikinig kinakailangan ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa narinig. Tama. Ang tatlong kahalagahan na ito ay makakatulong din sa atin upang tayo ay makakuha ng isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng informasyon at upang magkaroon tayo ng pagkaunawaan at magkakaintindihan ang bawat isa. At syempre, sa pakikinig ay kailangan din ang ibayong konsentrasyon upang maunawaan natin ang mga sinasabi o ang mga sinasalita ng mga tao sa atin. Yan ang tungkol sa pakikinig. Dapat nating tandaan ang tatlong layunin, ang mga kombinasyon ng tatlong bagay at ang kahalagahan ng pakikinig dahil ito ang ating gabay o ang daan upang tayo ay maging isang epektibong tagapakinig sa bawat nagsasalita at upang magamit natin ito sa ating pang-araw-araw o di kaya tayo nakikinig sa bawat nagsasalita na tao. Ngayon tapos na nating alamin kung ano nga ba ang pakikinig. Dadako naman tayo sa pagbabasa. Binibining kadayuna, maaari mo bang basahin kung ano nga ba o ano ang kahulugan ng pagbabasa? Pagbabasa ay isa sa apat na kasanayang pangwika. Ito ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo. Tama. Ang pagbabasa ay pang-ilan nga ba ang pagbabasa sa kasanayang pangwika, binibining kadayuna? Pang-apat po. Tama. At ito din ay pagkilala o pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbang na simbolo. Halimbawa na lamang nito, kapag tayo ay nagbabasa o meron tayong nababasa o meron tayong binabasa na isang libro, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ay nakakakuha tayo ng ideya o kaisipan patungkol sa ating binabasa. May dalawang uri ng pagbabasa. Ang unang uri nito ay ang tahimik, pangalawa ay malakas. Binibining sa putalo, maaari mo bang basahin kung ano ang unang uri ng pagbabasa? Ang unang uri ng pagbabasa ay tahimik. Ito ay isinaalang-alang lamang ang sarili at layuning maunawa ang mabuti ang binabasa. Tama. Pag sinabi natin tahimik, ito ay yung tayo-tayo lang yung nagbabasa. Walang boses na nakalabas. Nagbabasa tayo gamit ang ating isipan. At dito ay sinasarili lamang natin ang ating pagbabasa upang lubos natin
maiintindihan kung ano nga ba ang ating binabasa. At ang pangalawang uri nito ay ang malakas. Ito ay sinasaalang-alang ang tagapakinig o audience upang marinig ang binabasang teksto. Katulad na lamang ngayon, ako ay inyong naging guro sa araw na ito at malakas kong binabasa ang mga nakasulat sa inyong harapan o nakasulat sa Manila paper. Ito ang isang halimbawa ng malakas na pagbabasa na kung saan ay lahat ng tao ay naririnig ka o pinaparinig mo kung ano ang iyong binabasa. Tama ba? Opo, ma'am. Magaling. Naiintindihan niyo ba ang paksang ating tinalakay tungkol sa pakikinig at pagbabasa? Opo, ma'am. At kung ganon, at kung lubos niyong naintindihan ang ating paksang itinalakay ngayong umaga, meron pa ba kayong mga katanungan ukol dito? Wala na po, ma'am. At kung wala, ako ang magtatanong sa inyo. Batay sa ating tinalakay ngayong umaga, ano-ano nga ba ang inyong napupulot o ano nga ba ang inyong naiintindihan sa ating itinalakay ngayong umaga? Ang naiintindihan ko po sa itinalakay natin ngayong umaga ay ang kahalagahan sa pakikinig. At ang kahalagahan sa pakikinig at sa pagbabasa. Ano nga ba ang dalawang paksang ating itinalakay ngayong umaga? Ang pagbabasa po at pakikinig, ma'am. Ano ang dalawang uri ng pagbabasa? Tahimik at malakas. Tama! Magaling! Tunay nga kayo ay nakikinig sa ating tinalakay ngayong umaga. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng isang maikling aktibidad na kung saan ay susulat lamang kayo ng isang sanaysay tungkol sa ating paksang tinalakay kanina. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa pakikinig kung ano ang inyong naiintindihan sa ating tinalakay tungkol sa pakikinig at isulat ito sa isang buong at malinis na papel. At bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto para tapusin ito. Tapos na ang 5 minuto na ating inilaan sa paggawa ng inyong mga sanaysay. Ngayon, pakipasa ng inyong mga papel dito sa harapan dahil ako na lamang ang mangwawasto niyan at ibabalik ko bukas sa ating pagkikita. At para sa inyong takdang aralin ay sumulat ng isang tula patungkol sa pagbabasa at ipapasa nyo ito at isasadulan sa harapan sa susunod nating pagkikita. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Ay maaari nang magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Binibining kadayuna, maaari mo bang pangunahan ang ating pangwakas na panalangin? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, dahil ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito at kami po ay muling natuto. Naway ito po ay aming madala po sa patuloy po naming mga pag-aaral. Ang lahat po na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Paalam, klase. Paalam at maraming salamat po, Binibining Dalong Binis.